Magandang araw po sa inyong lahat. Sana matapos yung panoorin itong aking vlog ay makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At sana matapos yung panoorin itong topic natin ngayon, pakihit na rin yung notification bell para every time na nagkakaroon ako ng bagong vlog ay madali kayong manonotify. At yung palaging request ni Sir Bong, ni Sir Bong, favor nyo na lang kay Sir Bong kasi dyan sa mga vlogs ko ay marami nang lumalabas na ads. Sana pag lumalabas yung mga ads, huwag nyo siyang i-skip. Papanoorin nyo ng buong buo lahat ng ads na lumalabas dyan sa aking vlog. Pwede ko bang asahan yan sa ating mga kaguruan? Maraming salamat sa inyong lahat. Ngayon ay July 8, Tuesday. Maganda na yung panahon dito sa amin sa Caloocan. Umaaraw na at wala nang ulan. Hindi ko alam sa ibang lugar or ibang mga regions kung maganda na rin yung inyong panahon. Alam nyo kapag hindi maganda ang panahon, lalo pat kung may mga malalakas na habagat o malakas na pag-ulan, talagang nagkakaroon ng suspension of classes. At kapag may suspension of classes, natutuwa ba yung mga guro natin? Joke lang. Ang apektado dito ay yung ating mga mag-aaral. Kaya lang, mahirap naman kung hindi magsususpinde yung ating mga local government unit, yung ating mga mayor ng klase. Kasi kawawa din naman yung mga mag-aaral, maaari silang magkasakit. Puntahan na natin yung ating topic ngayon, yung lagi nating nababasa, yung medical assistance na 7,000 pesos. Ang tanong ng ating mga guro, kailan ba ibibigay itong medical benefits na ito or medical allowance? Kahapon, nakausap ko si Sir Benjo Basas, yung chair ng Teachers Dignity Coalition. At ang info niya sa akin, wala pang malinaw kung kailan ito may re-release, may bibigay sa ating mga guro. At kasama din dyan si Sir Bong, kasama din yung ating mga iba pang personnel ng DepEd. Ang procedure pala nito, dapat may proof muna na tayo ay nag-apply na ng isang HMO provider. Kapag may mga documents ka na meron ka ng HMO provider, ito yung ipipresent natin sa division office para marilisan tayo ng 7,000 na medical assistance. Again, sa pagkakaunawa ni Sir Bong at base doon sa sinasabi ni Sir Benjo Basas, kasi kung wala daw tayong proof na meron na tayong HMO, again, hindi tayo pwede bigyan ng 7,000 pesos na medical allowance. Yung pagbibigay ng 7,000 medical allowance ay by individual. Ibibigay sa atin ito ng cash at tayo ang magbabayad doon sa HMO provider na in-apply natin. Again, need ng proof or document na tayo ay meron ng HMO provider. Now, yung may mga existing na HMO, to my understanding, pwede na ito ang inyong gamitin. Ipipresent lang yung proofs or documents ng inyong HMO, then bibigyan na kayo, maririlisan na kayo ng 7,000 na medical allowance. Pero again, by now, wala pa daw malinaw kung kailan mabibigay yung 7,000 pesos na medical allowance. Although meron ng mga early guidelines or early statements from the DepEd tungkol dito sa medical allowance, to my understanding, maglalabas pa raw ng isang malinaw na guidelines patungkol dito sa medical allowance na 7,000 pesos. So, may natutunan ba kayo sa topic natin ngayon? Maraming salamat sa inyong lahat.